Problemado ang mga trabahador na ginagawang Torre de Manila. Ngayong pansamantalang pinatitigil ng Korte Suprema ang konstruksyon ng gusaling binansagang pambansang photobomber. Ang mga kasalukuyang opisyal naman ng Maynila, isinisi sa dating administrasyon ang pagkaka-aproba sa naturang proyekto. Nakatutok si John Veneracion. Makaraan ng higit 2 taong konstruksyon, itinigil kanina ang trabaho sa Torre de Manila kasunod ng temporary restraining order na inilabas ng Korte Suprema. Nabigla ang tinatayang 2,000 construction workers. Pagpasok nila kaninang umaga, sarado na ang construction site ng DMCI Homes. Hindi nga namin alam kung saan kami yan. May pinapagatas pa naman ako. Wala tayong magagawa. Batas nila masusunod eh. Kung may nalulungkot, meron ding nagdidiwang. Tulad ng petitioner kontra sa gusaling tinaguriang pambansang photobomber dahil umaagaw eksena raw sa monumento ni Jose Rizal sa Luneta. Kaya kami sapagkat ito na marahil yung pinakamagandang regalo natin kay Dr. Jose Rizal sapagkat sa Biyernes po ay kanya na pong arawan. Pero kailangan daw maintindihan na di pa ito ang katapusan ng laban. May susunod pa kasing hearing sa June 30 ang SCN Bank. Taong 2012, sinimulan ng pagtatayo ng Torre de Manila matapos makakuha ng barangay clearance, zoning permit at building permit noong 2012. Ayon sa mga kasalukuyang opisyal ng Maynila, kung meron mang dapat sisihin sa nangyari, yun ay ang nagdaang administrasyon ni Mayor Alfredo Lim. We disagree, literally. We were very consistent. But, as dating mga nakaraang leader ng Maynila, iba ang pananaw nila. And I think they're in the better position to answer that question. Kinukuha pa namin ang panig ng dating alkalde. Si Councilor Attorney Joel Chua ang nanguna sa investigasyon ng City Council sa Torre de Manila noong 2012. Noong 2012, hindi sila nabigyan ng permit at saka siguro kung yung ordinansa na ipinasa namin noon na nagpo-protect dito sa mga ganitong problema, hindi na tayo umabot sa ganitong sitwasyon. Hindi na rin daw sumalungat ang City Council noon dahil may inilabas na opinyon ang National Historical Commission noong November 2012. Ang Torre de Manila daw ay nasa labas ng boundary ng Rizal Park at nasa likod ng Rizal National Monument, kaya hindi raw ito makakaharang sa front view ng National Monument. Kung sila mismo nagsabi na walang violation at walang nilalabag sa national law, no? Sino ba naman kami para sila sitahin? Ang DMCI wala pa rin daw bagong pahayag dahil wala pa silang kopya ng TRO ng Korte Suprema. John Veneracion, Nakatutok, 24 Oras.